Miguel? Bumalik ka! Bumalik ka para sa akin, Juan Miguel! Nakikiusap ako sa inyo, Papa. Huwag niyo sisisantihin ang kaibigan ko si Ana Julia. Huwag kang mataranta. Huminahon ka lang. Paano hindi ako matataranta? Ayaw niyo makinig sa sinasabi ko. Teka, huminahon ka lang, Iha. Hindi makakabuti yan para sa kalagayan mo. Kaya tama na, hindi mo na kailangang magkaganyan. At kung ayaw mong tanggalin namin si Ana Julia, Eddie, sige, hindi na lang. Hindi na namin siya paalisin. Basta huminahon ka lang. Salamat. Siya nga pala. Yung anak ko po, kumusta na ho ba siya? Ah, naku, siyempre naman, maayos siya, Marichoy. Magkasama sila ngayon ni Mayita at tuwang-tuwa naman yung bata kay Juanito. Matututo na rin si Mayita na mag-alaga. At saka natutuwa talaga akong malaman na mahal ni Mayita si Juanito. Gustong-gusto ko na pong mayakap ulit ang anak ko. Pero, di bale, alam kong malapit ko na ulit siyang makasama. Kaya sige, maghihintay lang ako. Bakit ka ba nagdududa? Hindi ka ba naniniwalang may nangyari sa atin? Ana Julia, masama ang pakiramdam ko kagabi. Siguradong wala ako sa tamang kondisyon para gawin ang bagay na yun, lalo na kung ikaw ang kasama ko. Akala ko naiiba ka sa iba pero hindi. Yun pala, kagaya ka rin ng karamihan dyan na kung ano-anong palusot ang gagawin para lang tumakbo sa responsibilidad. Isa lang ang responsibilidad ko at yun ay si Marjoy. At nakakapagtaka na hindi mo yun maintindihan. Bakit ka ba pumunta? Bakit gusto mong malaman ang totoo? Bakit? Dahil nawalan ako ng malay kagabi, Ana Julia. At gusto ko masiguro na walang nangyari sa atin. Pues kalimutan mo na ang pagdududa mong yan. Dahil sa ayaw o sa gusto mo, talagang merong nangyari sa atin. At kagabi, minahal mo ko bilang babae. Huwag mo nga akong lokohin. Dahil hanggat matino ang utak ko, hindi ako makikipagrelasyon sa'yo. Pues ngayon, alam mo nang hindi totoo yan. Kung may nangyari man sa atin, mas mabuting kalimutan mo na lang yan. Pakiusap lang. Ayoko sana sirain ang timplada mo, pero mukhang hindi mo siya napaniwala na may nangyari nga sa inyong dalawa. May nangyari naman sa amin eh. Ako pa ba lulukoyin mo, Ana Julia? Kitang-kita ng dalawang mata ko na wala talaga siyang malay. Out! Parang patay. Ang hindi mo alam, nagising siya dahil sa ginawa ko. Kung gusto mo rin akong tanungin, sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. Sa ayaw o sa gusto ni Juan Miguel, may nangyari sa amin at kailangan niya yung panagutan. Magandang araw, Marichoy. Doktor, parang nakakapanibago. Bakit maaga kayatang dumating ngayon? Tanghali na kasi ako nakarating dito kahapon, kaya inagahan ko ngayon para makabawi ako sa paborito kong pasyente. Pero teka lang muna. Bakit naman ako ang naging paborito mong pasyente? Kasi ikaw ang pinakamaganda at pinakamabait sa lahat. Kung iniisip mong magpapaganda na ako dahil sa sinabi mo, hindi. Dahil hindi ako pala ayos. Hindi naman yung pisikal na aspeto ang tinutukoy ko eh. Pero kung tutuusin, maganda ka naman talaga. Pero puso ang tinutukoy ko. At ang buong pagkatao. Para sa akin kasi, ikaw ang pinakamaganda sa lahat ng pasyente. Grabe, hindi ko alam na ganyan ka pala kagaling mambola, doktor. Alam mo, Marichoy, may sasabihin ako sekreto. Masyadong namumula yung pisngi mo, ah. Tama na kasi pinapahiya mo na naman ako eh. Bakit ka naman mahihiya? Paano? Kasi ang totoo talaga niyan. Ewan ko, hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko kasi minsan parang